Nagsisimula ang ating kwento sa loob ng punong himpilan ng Chinese intelligence, kung saan ang buong base ay nakalap sa isang target, isang misteryosong gang na ilang buwan nang nagpapahirap sa kanila. Sa tuwing iniisip ng mga awtoridad na naunawaan na nila ang kanilang mga pattern, muling umaatake ang gang, ninanakawan ng ibang bangko ng may perpektong katumpakan. Sa kabila ng walang katapusang pagmamatsyag at hindi mabilang na operasyon, hindi pa rin nahuhuli ng pulisya ang kahit isa sa kanila. Sa sandaling ito, ang mga patrol car ay humahabol sa mga sasakyan ng gang habang ginagabayan ng mga opisyal ng intelligence ang paghabol sa network surveillance ng lungsod. Ngunit kasama ng gang ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang henyo na hacker at isang master programmer. Sa pamamagitan ng ilang keystroke, nakuha niya ang kontrol sa bawat kamera sa lugar, binubura ang lahat ng digital na bakas ng presensya ng gang na parang hindi sila kailanman umiral. Kinabukasan, dumating ang araw ng pinakamalaking operasyon ng gang. Nakita natin ang isang matandang lalaki, gumalaw siya ng may kagandahang asal ng isang sinanay na ninja. Tahimik na dumaan sa bawat surveillance camera sa lugar, pumasok sa isang kafe kung saan siya ay mahinahon na umupo. Kasabay nito, dumating si Wo at ang kanyang assistant sa bahay ng isang mayamang negosyanteng nagngangalang Larry. Nagpakilala mga pulis, binalaan nila siya na nasa panganib ang kanyang mga bank account. Kailangan nilang pumunta agad siya sa bangko para ma-unlock ang mga encrypted code ng kanyang mga account bago pa manako ang bawat sentimo na pagmamayari niya. Dahil sa pagkaalarma, sumama si Larry sa kanila at pumunta sa bangko. Samantala, naunang nakarating hanggang sa bangko at sumubod sila papasok, armado at ganap na kontrolado, ngunit kapansin-pansin na wala silang sinasaktan na natiling walang ginagalaw sa bawat sibilyan. Hinihintay nila si Simon na pasukin ang security system ng bangko at makuha ang kayamanan ni Larry. Lahat ng miyembro ay nanatiling konektado sa pamamagitan ng maliliit na earpiece, tahimik na tumatanggap ng mga order. Pagbalik sa kafe, natuklasan natin ang katotohanan. Ang matandang lalaki ay hindi lamang isang normal, siya ang mastermind at ang pinuno ng buong gang. Kalmadong humihigop ng kanyang inumin, ipinahayag niya sa pamamagitan ng komunikasyon, mayroon kang 5 minuto bago dumating ang mga pulis. Sa loob ng 5 minutong iyon, dapat pasukin ni Simon ang protection system ng bangko at ilipat ang bawat dolyar mula sa account ni Larry. Pagkaraan ng maikling panahon, nagsimulang tumakas ang grupo dala ang 500 milyong dolyar na halaga. Ngunit ng sandaling iyon, dumating si Wo sa gusali kasama ang kanyang mga opisyal. Nang makita si Wo, labis na kinabahan hanggang sa susunod na gagawin. Doon, ang matandang lalaki na nagngangalang Shadow na tumutulong sa gang na makatakas sa mga pulis, ang Shadow Bay na ito ay patuloy na nagsasabi sa grupo tungkol sa bawat galaw ng mga pulis. Pagkatapos ay nakakita tayo ng kaunting away sa pagitan ni Wo at ng mga miyembro ng Eagle Group, ngunit kahit papaano, nakatakas ang Eagle Group sa mga kamay ni Wo at nagsimulang tumakbo. Ngunit hindi siya nagpigil, kumalon pababa ng gusali gamit ang lubid. Samantala, upang makatakas kay Wo, nagtago ang Eagle Group sa isang malaking hotel. Ngunit sinundan sila ni Wo papasok sa hotel kasama ang kanyang mga opisyal. Gayunpaman, binago ng Eagle Group ang kanilang mga pagbabalakayo para walang makakilala sa kanila. Kahit sa hotel, nagtatago si Shadow at nagbibigay sa Eagle Group ng impormasyon tungkol sa mga pulis. Biglang naghinala si Wo sa isang miyembro ng Eagle Group dahil sa kanyang earpiece. Mabilis siyang tumungo sa lalaki, ngunit bago pa man siya makarating doon, nagpalit ng balakayo ang lalaki bilang isang babae at madaling ningin lang si Wo at nakatakas. Nakatakas ang lahat ng miyembro ng Eagle Group sa mga pulis at kahit na sinubukan nila ang kanilang makakaya, hindi nila nagawang hulihin ang grupo. Sa kabilang banda, nakita natin si Larry na galit sa mga pulis dahil ninakaw ng mga magnanakaw na iyon ang kanyang 500 milyong dolyar. At gaya ng dati, nabigo rin silang mahuli ng mga pulis sa pagkakataong ito. Pagkatapos nito, galit na sinabi ng commissioner sa lahat ng mga opisyal na nasisira ang reputasyon ng ating departamento dahil sa Eagle Group na ito. Kailangan nating humingi ng tulong kay Chung para mahuli sila. Nagulat ang lahat nang sinabi ng commissioner na walang pulis na kasing talino at kasing galing ni Chung. Nakalutas na si Chung ng malalaking kaso sa loob lamang ng ilang segundo noong kanyang panahon. At dito natin nalaman na si Chung ay sinuspinde ilang taon na ang nakalilipas dahil sa isang pagkakamali. Sa istasyon ng pulis, sinabi ni Wo at Jane sa commissioner na masyado ng luma ang estilo ng pagtatrabaho ni Chung at hindi na siya makakatulong sa kasong ito. Sinabi sa kanila ng commissioner, kahit na may high-tech na teknolohiya, hindi pa rin natin mahuhuli ang mga magnanakaw at sa palagay ko ay walang sino man maliban kay Chung ang makakahuli sa Eagle Group.
Ngunit ang magkaibigan sina Jane at Wo ay hindi pa rin nasisiyahan sa desisyon ng commissioner dahil tila pareho silang ayaw kay Chong. Ipinadala ng commissioner si Kyo upang hanapin si Chong. Habang binabantayan ni Kyo ang bahay ni Chong, lumabas si Chong para ilakad ang kanyang mga aso. Mabilis na nagtago si Kyo. Siniguradong hindi siya nito makikita. Pagkatapos nito, tumungo si Kyo sa paboritong restaurant ni Chong. Matyaga siyang naghintay dahil nakasaad sa kanyang mga file ng misyon, pumupunta si Chong sa lugar na ito araw-araw para uminom ng kanyang karaniwang tsaa. Nakaupo mag-isa sa mesa at ilang sandali pa, dumating si Chong at pumasok siya sa restaurant. Dumiretso siya sa kanya at sinabing hindi ba natin kailanman ititigil ang pagmamanman na ito. Natigilan at nagulat si Kyo. Nagkunwari siyang walang alam at sinabing hindi ko maintindihan ang pinagsasabi mo. Alam kong eksaktong 4 na oras at 20 minuto mo na akong pinapanood. 3 beses mo na rin pinalitan ang jacket mo. At yung binata sa boss, siya rin yung kasama mo kanina habang nagpupunwari kang hindi ako pinapanood. Nang marinig ang lahat ng ito, natigilan si Kyo. Malinaw na walang makakatakas sa mga mata ni Chong. Pagkatapos ay ikinwento ni Kyo kay Chong ang lahat at sinabing kailangan ng pulisya ang kanyang tulong upang mahuli ang Eagle Group. Masayang kumayag si Chong na tumulong. Pagkatapos ay pumunta si Chong sa istasyon ng pulisya kung saan sinabi kay Kyo ng isang opisyal na nagngangalang Thor, alam mo ba kung sino ang may pananagutan sa pagkamatay ng iyong ama? Iyon ay si Chong. Ngunit kahit na matapos marinig ito, hindi nagalit si Kyo kay Chong. Pagkatapos ay sinimulan ipakita kay Chong ng mga opisyal ang kuha ng CCTV kung saan tumatakas ang Eagle Group sa mga pulis. Sa pagtingin sa mga puha, agad na nalaman ni Chong kung paano nagpapalit ng lokasyon ng Eagle Group upang linlangin ang mga pulis. Napagtanto pa ni Chong na isang lalaking nagngangalang Shadow ang sumusuporta sa Eagle Group mula sa labas at iyon ang dahilan kung bakit sila nakakatakas sa bawat pagkakataon. Marami nang naririnig si Chong tungkol kay Shadow noon, ngunit hanggang ngayon, wala pang nakakita sa mukha nito. Sa kabilang banda, galit na galit si Shadow sa Eagle Group. Dito, nalaman natin na si Shadow ang kinuno ng Eagle Group na ito at nagnanakaw sila ayon sa kanyang utos. Sinimulan niyang bugbugin si Simon sa galit dahil lumitaw ang mukha ni Shadow sa CCTV dahil sa pagkakamali nito. Sinabi ni Shadow kay Simon, kung hindi mo agad ihahak ang CCTV footage mula ngayon, ihahak kita palabas sa mundong ito. Ngunit hindi pa rin nawawala ang galit ni Shadow at sinimulan na rin niyang bugbugin ang lahat. Nang makita ito, isang lalaking nagngangalang Jibeng ang sumanggab kay Shadow. Si Jibeng ay miyembro rin ng Eagle Group. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay napatahimik nila si Shadow. Sa totoo lang, wala pang nakakita kay Shadow na ganito magalit. Ipinapakita nito sa mga magkakaibigan na kinamumuhian ni Shadow ang mga taong nagkakamali at sa kanyang paningin, ang parusa sa isang pagkakamali ay kamatayan lamang. Ngayon, sa utos ni Chong, maingat na sinuri ng mga pulis ang lahat ng CCTV footage sa lungsod. Pagkatapos ng maraming pagsusumikap, sa wakas ay nakuhanan na nila ng litrato si Shadow. Ngunit malabo ang mukha ni Shadow sa kamera, kaya walang makakakilala sa kanya ng malinaw. Sinabi ni Chong sa commissioner na alam ni Shadow ang lahat tungkol sa aming mga opisyal at kung gusto namin siyang mahuli, kailangan namin ng isang bagong team. Sinabi ng commissioner kay Chong, kung gusto mong gumawa ng isang bagong team, sige lang. Samantala, nag-eehersisyo si Kyo sa gym pero may isang lalaki na namutya sa kanya, sinasabing sino ba naman ang nagpapasok ng babaeng katulad mo sa pulis. Nang marinig ito, nagalit ng gusto si Kyo at sinimulang bugbugin ang lalaki. Pero habang nag-aaway, nasugatan ang kamay ni Kyo at dumating si Chong. Sinimulan niyang ipaliwanag sa kanya, hindi ka dapat makipag-away sa mga taong tulad niya dahil maaaring malagay sa panganib ang buhay mo. Sinabi sa kanya ni Kyo na wala akong kinatatakutan at gusto kong patunayan sa lahat na walang kapantay ang mga babae. Pagkatapos sabihin niyon, umalis si Kyo. Naalala ni Chong ang tatay ni Kyo dahil matigas din ang hulo nitong tulad niya. Namiss bigla ni Chong ang tatay ni Kyo dahil sa totoo lang, matalik na kaibigan niya ang tatay ni Kyo. Kinabukasan, maraming tao ang pumunta sa opisina para sumali sa team ni Chong. Pero hindi pinili ni Chong ang mga matipunong opisyal at pinili na ang mga matataba at payat para sa kanyang team. Sa totoo lang, madaling makahanap ng mga matipunong opisyal pero walang naghihinala na nasa pulis ang mga matataba o payat na tao. Kaya naman pinanatili ni Chong ang mga taong ganoon sa kanyang team. Dagdag pa rito, binigyan ni Chong ang lahat ng mga opisyal na yun ng napakahusay na pagsasanay. Sa pagsasanay, tinuruan niya sila kung paano magtago sa gitna ng mga normal na tao at mag-imbestiga ng maayos.
Sa loob lamang ng ilang araw, natapos ang lahat ng pagsasanay ng mga opisyal at handa na silang lahat na huliin si Shadow. Pagkatapos noon, ginawa silang normal na mga tao ni Chung at ipinadala sila sa lungsod kung saan hinahanap nilang lahat si Shadow kahit saan. Tinutulungan din siya ni Q sa misyong ito. Ngunit habang nasa misyon, nainip si Q sa paglalakad kasama si Chung dahil matapos ang lahat ng kanilang pagsisikap, hindi nila mahanap si Shadow. Lumipas ang 12 araw ng ganito. Sa kabilang panig nakita natin si Simon at ngayon ay takot na takot si Simon kay Shadow. Natakot siya na baka patayin siya ni Shadow. At dito, nalaman natin na si Simon at lahat ng miyembro ng Eagle Group ay mga ulilang bata at inampun sila ni Shadow. Pinalaki ni Shadow ang lahat ng mga bata na parang sarili niyang mga anak. Pagkatapos ay nakita natin si Shadow na inaahitan ni Javen. Tinanong siya nito kung naisip niya na ba siyang patayin. Nagulat si Javen at sinabing, "Bakit ko naman gugustuhin patayin ka? Ikaw ang nagpalaki sa akin." Sinabi sa kanya ni Shadow, "Dahil sa akin, maraming beses nang nalagay sa panganib ang lahat ng buhay ninyo at hindi ko naisip ang inyong kapakanan." Sabi ni Javen, "Gusto ko lang na mamuhay tayong lahat ng maligaya at gusto kong makitang masaya ang mga kapatid ko." Ang lahat ng miyembro ng Eagle Group ay nagmamahalan ng higit pa sa magkakapatid. Ito ay isang malalim na ugnayan at handa si Javen na gawin ang lahat para sa kanyang mga kapatid. Habang kumakain, kinausap ni Shadow si Javen tungkol dito at sinabing, "Dapat kayong lumayo sa akin ng ilang sandali dahil ayaw kong ilagay sa panganib ang mga buhay ninyo." Nang marinig ito, hindi maintindihan ni Javen kung ano ang tumatakbo sa isip ni Shadow. Pagkatapos, sina Cheng at Q ay 15 araw na nilang sinusubukan hanapin si Shadow, ngunit wala pa silang nakitang kahit isang palatandaan. Isang gabi, naglalakad si Q sa kalye at nakita ang ilang mga goons na nakaasal sa isang babae. Ito ay labis na ikinagalit ni Q at sinimulan niya silang bugbugin. Ngunit sa huli ay nagsimula siyang madaig ng mga goons. Biglang dumating si Chung at binugbog ang lahat ng mga goons na mag-isa para iligtas si Q. Kung hindi dumating si Chung sa tamang oras, maaaring nasa panganib na ang buhay ni Q. Galit na sinabi ni Chung kay Q na sino ang nagsabi sa iyo na labanan ng mga goons. "Hindi ba't sinabi ko sa inyo na huwag lumaban?" Sumagot si Q na hindi ko kailangan ng payo ninyo at ayaw ko rin kausapin ang pumatay sa aking ama. Nang marinig ang mga salita ni Q, labis na nalungkot si Chung. Sinabi niya kay Q, "Hindi ko pinatay ang iyong ama." Pagkatapos ay sinabi ni Chung sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa kung paano talaga namatay ang kanyang ama. Maraming taon na ang nakalilipas, si Chung at ang ama ni Q ang misyon ay upang hulihin ang ilang smuggler. Habang pinapanood nila ang mga smuggler, nakita ni Chung ang ilang mga goons na dinukot ang isang bata sa kalye. Nang makita ito, lumaban si Chung sa mga goons na yon. Nang papatayin na sana ng mga smuggler si Chung, pinaputupan sila ng ama ni Q. Nagkaroon ng malaking labanan sa pagitan ng mga smuggler at ng ama ni Q at namatay ito dahil sa tama ng baril ng tamaan ito. Nang makitang namatay ang kanyang kaibigan sa harap niya, umiyak ng husto ang kawawang si Chung. At simula noon, sinisisi ni Chung ang sarili sa pagkamatay ng tatay ni Q dahil ang pagkakamali niya ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Matapos marinig ang lahat, naging emosyonal si Q. Sinabi ni Chung sa kanya, "Minsan kailangan nating iisang tabi ang ating mga emosyon at gamitin ang ating mga ulo. Kung nakontrol ko lang sana ang nararamdaman ko noong araw na iyon, buhay pa sana ang tatay mo ngayon." Iyon ang natutunan kong aral. Kalaunan, habang nagmamaneho, biglang nakita ni Chung ang isang lalaki sa kalsada na kamukha ng larawan ni Shadow. Napagtanto ni Chung na ang lalaki ay walang iba kundi si Shadow mismo. Sinabihan niya ang lahat ng kanyang mga opisyal na pumunta sa lugar na iyon. Tinanong siya ni Q, "Maaari ko bang palihim na bantayan si Shadow?" Binigyan ni Chung si Q ng pagkakataong patunayan ang kanyang kakayahan at pinuntahan ni Q si Shadow gamit ang kanyang kamera. Hindi ito naging madali, kailangan maging maingat si Q. Kung maghinala si Shadow, mamamatay siya. Habang bumibili si Shadow sa palengke, umakto si Q na parang may hinahanap sa lupa. Ngunit nang makita siya ni Shadow, naghinala si Shadow na parang may mali. Samantala, binabantayan ng pulisya ng makawang bawat kilos ni Shadow gamit ang CCTV mula sa punong impilan. Matapos makuha ang kanyang mga gamit, pumasok si Shadow sa kanyang gusali at sinundan siya ni Q papasok. Dahil walang mga kamera sa loob ng gusali, hindi makita ng mga pulis si Shadow mula sa punong impilan. Sumakay si Shadow sa elevator at pumasok din si Q. Nang makita si Q, napagtanto ni Shadow na sinusundan siya nito. Papatayin na sana niya si Q gamit ang kutsilyo, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Cheng sa tamang oras. Sinabi niya kay Q,
Bakit mo ako iniwan at bakit hindi mo ako pinakinggan? Nang makita si Chung, ibinalik ni Shadow ang kanyang kutsilyo. Sa elevator, kumilos si Chung para kay Shadow, sinasabing anak niya si Q at nakatira sila sa gusaling ito. Pagkatapos ay naniwala si Shadow at napagtanto na hindi pulis si Q. Ginawa ni Cheng ang aksyon na ito para lang iligtas si Q, kung hindi ay papatayin na sana siya ni Shadow. Pagkatapos nito, marahang kinausap ni Chung si Shadow sa elevator at palihim na kinuhanan siya ng litrato. Pagkalabas ng elevator, pumasok sina Chung at Q sa bahay ng isang matandang babae. Inisip ng babae na sila ay mga magnanakaw at sumigaw. Ngunit sinabi ni Chung sa kanya na mga pulis kami at narito kami para hulihin ang isang magnanakaw. Nakiusap si Chung na payagan silang manatili ng ilang sandali at hindi na umilik ang babae at hinayaan sila. Sa kabilang panig, palihim na naglagay ng mga kamera ang mga pulis sa lahat ng dapo ng gusali at ngayon ay maaari na nilang bantayan ang bawat kilos ni Shadow. Mahalaga sa pulisya ang bawat maliit na detalye tungkol kay Shadow. Sinusuri nila maging ang basurahan ni Shadow dahil kailangan nila ng malaking ebidensya laban sa kanya. Sa basurahan, nakakita sila ng isang hindi nalutas na Sudoku puzzle, ngunit hindi ito maintindihan ng mga opisyal. Sinabi ng commissioner kay Chung, marahil ay sinusundan natin ang maling tao na iniisip na siya si Shadow at ang tunay na Shadow ay ibang tao. Sinabi ni Chung na hindi ako maaaring magkamali at papatunayan ko ito kaya nagpa siya si Chung na ilabas ang sikreto ni Shadow kahit ano paman. Kinabukasan, habang naglalakad si Shadow pauwi mula sa palengke, lumapit si Chung sa kanya. Marami silang pinag-usapan at natuwa si Shadow na makita muli si Chung. Tinanong niya kung nasaan ang asawa mo. Sabi ni Chung, hindi nagustuhan ng asawa ko ang pagsusugal ko kaya iniwan niya ako. Habang nag-uusap, inimbitahan ni Chung si Shadow sa kanyang bahay para sa hapunan at masayang pumayag si Shadow na sumama. Sa bahay, tiningnan ng mabuti ni Shadow ang lahat dahil mayroon pa rin siyang mga pagdududa tungkol kay Chung. Habang kumakain, nagsimula siyang magtanong kina Chung at Q ng maraming tanong. Matalino sinagot ito ni Chung at tinulungan din siya ni Q na sumagot na tuluyang nagalis sa hinala ni Shadow. Maya-maya ay umuwi na si Shadow. Pagkaalis niya, sinabi ni Q kay Chung, perpekto at lahat ay naaayon sa plano. Pagkatapos ay nakita natin si Simon at hinak ni Simon ang sistema ng pulisya ng Macau gamit ang kanyang computer. Sa pamamagitan ng pag-hack sa sistema, nalaman ni Simon na sina Chung at Q ay mga pulis at sinusundan nila si Shadow para mahuli siya. Dahil sa nalaman na ito, naging sobrang tensyonado si Simon dahil ayaw niyang may mapahamak dahil kay Shadow. At kung mahuhuli si Shadow, ang buhay ng lahat ay malalagay sa panganib. Isa rin itong problema, kaya nagpadala si Simon ng isang mamamatay tao para patayin si Chung. Nagsimula ang isang mapanganib na labanan sa pagitan ng mamamatay tao at ni Chung. Maraming bala ang pinaputok ng mamamatay tao kay Chung, ngunit naiwasan silang lahat ni Chung at sinimulang bugbugin ang mamamatay tao. Nakita rin natin si Simon na sawang-sawa na kay Shadow, kaya nasa isip niya ang pagpatay kay Shadow. Pagkatapos, si Q ay pumunta kay Wo para sa ilang trabaho, ngunit nagulat siya nang makita ito. Sa kamera ni Wo, dapat ay nasa bahay si Q kasama si Cheng, ngunit sa katotohanan, nasa harap niya ito. Napagtanto ni Wo na may nag-hack sa kanilang system. Ngayon ay naunawaan ni Wo na may malaking problema. Mabilis siyang nagtungo sa bahay ni Chung kasama ang kanyang mga opisyal. Sa kabilang panig, may nagaganap na labanan sa pagitan ni Chung at ng mamamatay tao. Ngunit bago dumating ang mga pulis, nakatakas ang mamamatay tao upang iligtas ang kanyang buhay. Ngayon ay hinahanap ng mga pulis si Shadow kahit saan at ito na ang kanilang huling pagkakataon upang mahuli siya. Kaya pumunta ang mga pulis sa kanyang flat, ngunit walang tao roon. Samantala, sina Chung at Q ay lumabas sakay ng kotse upang hanapin si Shadow. Habang nasa daan sila, isang malaking truck ang bumangga sa kanilang sasakyan. Ang kanilang sasakyan ay tuluyang nawasak. Sa aksidenteng ito, sina Chung at Q ay nasa masamang kalagayan. Pagkatapos, may mga guns na lumabas mula sa truck at pinaputukan sila. Bilang tugon, pinaulanan din sila ni Q at Chung ng bala. Sa kalagitnaan nito, naalala ni Chung ang Sudoku puzzle. Napagtanto niya na may nakatagong mensahe dito. Kaya sinabi niya kay Q, pumunta agad sa pulis at ipa-decode ang Sudoku puzzle. Dahil sa pamamagitan ng puzzle na iyon, malalaman natin ang plano ni Shadow. Nakinig si Q sa kanya at nagmadaling pumunta sa pulis. Sa kabilang panig, nakita ng dalawang pulis si Shadow na papasok sa isang ampunan at mabilis nila itong sinabi kay Wo. Pagkatapos, nagmamadali si Wo na tumungo sa ampunan kasama ang kanyang koponan. Samantala si Shadow sa ampunan,
Habang naglalakad siya ay inatake siya ng ilang mamamatay tao. Sinimulan ni Shadow makipaglaban ng mag-isa at inakala nila na ang lalaking ito na si Shadow ay mahina. Isa siyang napakalakas na tao, hindi mo aakalain na ang isang matandang tulad niya ay walang makakatalo sa kanya sa isang laban. At nalaman natin dito na si Simon ang nagpadala sa mga mamamatay tao na iyon para patayin si Shadow. Samantala, nilalabanan ni Chung ang mga goons na iyon at unti-unti silang natalo. Sama-samang hinuli ng lahat ng mga opisyal ang mga goons at isa-isa ring pinatay ni Shadow ang lahat ng mga mamamatay tao. Nang biglang lumitaw si Jaebong sa harap ni Shadow. Nang makita si Jaebong, labis na nagulat si Shadow. Sinabi ni Jaebong kay Shadow, "Ako ang nagsugo sa mga mamamatay tao na iyon para patayin ka." At pagkatapos sabihin niyon, sinimulang atakihin ni Jaebong si Shadow gamit ang isang kutsilyo. Ngunit sa paningin ni Shadow, hindi mahalaga ang mga relasyon. Pinatay ni Shadow si Jaebong gamit ang sarili niyang mga kamay, pero pagkatapos patayin si Jaebong, naging emosyonal si Shadow dahil pinalaki niya ito ng may pagmamahal at hindi niya inakalang papatayin niya ang sarili niyang anak gamit ang sarili niyang mga kamay. At tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Samantala, tinapanood ni Simon si Shadow gamit ang isang kamera at nang marinig niya ang tungkol sa pagkamatay ni Jaebong, labis siyang nagalit. Sa galit, pinindot ni Simon ang isang buto ng bomba at tuluyang sumabog ang ampunan. Ngunit mapalad na nakaligtas si Shadow sa pagsabog. Ngayon ay nakita natin sina Chung at Q at nalikod ng mga opisyal ng pulisya ang mensahe at nalaman na ang mga goons ay dumating upang nakawin ang locker ng gobyerno. Sa katunayan, 10 bilyong dolyar na halaga ng cryptocurrency ang itinago sa locker ng gobyerno na iyon. At ang perang ito ay walang iba kundi kay Gordon. Matapos tumakas si Gordon sa bansa, kinumpiska ng gobyerno ang lahat ng kanyang pera. Ngunit sa sandaling makarating sina Chung, Q at Jin sa locker, nakita nilang bukas na ito. Nagulat ang lahat dahil habang abala ang mga pulis sa pakikipaglaban sa mga goons, sinamantala ng Eagle Gang at ninakaw ang 10 bilyong dolyar crypto na iyon. Ito ang lahat ng plano ng Eagle Gang. Mabilis na sinubaybayan ni Jin ang lokasyon ng Eagle Gang at sina Chung at Q ay tumungo roon upang hulihin sila. Sa kabilang panig, dinadala ng pulisya si Shadow sakay ng isang van ng pulisya pagkatapos siyang arestuhin. Pagkatapos ay nakita natin ang Eagle Group at nagtago sila sa isang mall para makatakas sa mga pulis. Ngunit ginamit ni Chung ang kanyang husay at natagpuan sila. Sinubukan ni Chung na agawin ang bag mula kay Simon na naglalaman ng lahat ng crypto data, ngunit pagkatapos ay inatake ng iba pang mga miyembro ng Eagle Gang si Chung. Isang mapanganib na labanan ang naganap sa pagitan ni Chung at ng Eagle Gang. Sa kalagitnaan ng laban, tumakas si Simon dala ang bag. Habang tumatakbo, nagpalit si Simon ng kanyang damit para walang makakilala sa kanya. Hinanap ni Q si Simon kahit saan, ngunit dahil nagpalit ito ng damit, hindi siya makilala ni Q. Sa mall, binugbog ni Chung ang lahat ng miyembro ng Eagle Gang at pinatumba sila. Sa kabilang banda, si Shadow na dinala ng mga pulis, nakatanggap siya ng tawag mula kay Simon. Sa tawag, nagsimulang pantawanan ni Simon si Shadow. Sinabi pa nitong sa wakas ay nahulog ka na sa aking patibong. Nang marinig ito, napagtanto ni Shadow na ang lahat ng ito ay kagagawan ni Simon, hindi ni Jaebong. Plano lahat ito ni Simon at ginamit niya si Jaebong para mahuli si Shadow ng mga pulis. Nagalit ng husto si Shadow sa kanyang sarili dahil pinatay niya ang kanyang anak na minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay at lahat ng ito ay dahil sa panlilinlang ni Simon. Desperado si Shadow na makapaghiganti kay Simon. Pagkatapos ay nakita natin si Q at binigyan niya ng matinding presyon ang kanyang huta. Sa wakas, gamit ang kanyang abilidad, natagpuan ni Q si Simon at ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nang sandaling iyon, sinira ni Simon ang mikropono ni Q kaya nawala ang kontak sa pagitan ni Q at ng mga pulis. Sa kabilang panig, habang nasa kalsada, inatake ni Shadow ang mga pulis, pinatumba silang lahat at nakatakas. Pagkatapos ay nakita natin ang kaibigan ni Q na si Thor. Sinabi ni Thor sa kanya na dapat kang pumunta agad kay Chung at ako na ang bahala kay Simon. Pagkatapos sabihin niyon, sinimulang habulin ni Thor si Simon. Dumiretso si Simon sa paliparan dala ang bag, ngunit nang sandaling iyon ay nakita niya si Shadow na nakatayo sa harap niya. Nang makita si Shadow, natakot si Simon at nagalit ng husto. Papatayin na sana niya si Shadow, ngunit sa halip, sinaksak ni Shadow si Simon hanggang sa mamatay. Matapos mapatay si Simon, labis na natuwa si Shadow. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo dala ang bag ni Simon. Sa kabilang panig, natagpuan ni Q si Thor na nakahiga at sugatan sa kalsada. Malakas ang pagdulugo ni Thor. Labis ang hinagpis ni Q nang makitang ganito si Thor.
Sinabi sa kanila ni Thor na si Shadow ang may gawa nito sa akin at pinatay din niya si Simon. Pagkasabi nito, agad na namatay si Thor na nagpaiyak ng malakas kay Q sa pagkamatay ni Thor. Pagkalipas ng ilang araw, nililinis ang istasyon ng pulisya at nakita natin si Chung. Pumunta si Chung sa istasyon upang salubungin si Q dahil hindi pa tapos ang paghahanap ni Chung. Sinabi ni Chung kay Q, wala masyadong alam si Shadow tungkol sa high-tech na teknolohiya, kaya hindi niya magagamit ang cryptocurrency na iyon kahit na gusto niya. Sinabi ni Q na kakailanganin ni Shadow ng isang mayamang tao para ibenta ang cryptocurrency na iyon at kailangan lang nating bantayan ang lahat ng mayayaman sa lungsod. Kaya sinimulan nilang bantayan ang lahat ng mayayaman. Kinabukasan, nalaman ni Q ang tungkol sa isang malaking negosyanteng nagngangalang Jinexo. Isang malaking kasunduan sa pera ang malapit na mangyari sa pagitan ni Shadow at ng Jinexo na ito. Kapalit ng kasunduan, ibibigay ni Shadow kay Jinexo ang crypto data. Nang malaman nito ni Q, pumunta siya sa bahay nito para makipagkita sa kanya. Tinanong niya ito kung saan siya tinawagan ni Shadow para sa kasunduan. Ikinwento ni Jinexo ang lahat na tinawag siya ni Shadow sa isang restaurant para sa kasunduan. Sinabi niya sa kanya ang pangalan ng restaurant at lahat dahil wala nang ibang pagpipilian si Jinexo. Pumunta si Q sa restaurant para hulihin si Shadow. Nakita niya si Shadow na naghihintay kay Jinexo. Maya-maya, nakita ni Shadow si Q. Lumapit si Shadow sa kanya at sinabing, alam ko ang lahat tungkol sa iyo at hindi mo ako manloloko. Nang sinubukan niyang hunihin si Shadow, inatake siya nito at nawalan ng malay. Ngunit ng sandaling iyon, pumasok si Chung sa restaurant at sinimulang pigilan si Shadow. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan nila. Sinapsak ni Shadow si Chung gamit ang kutsilyo. Dahil sa tama ng kutsilyo, nauwi sa kritikal na kondisyon si Chung. Ngunit biglang nagising si Q at bago pa man siya tunuyang makabawi, lumabas na ng restaurant si Shadow. Sinundan siya ni Q sa labas para hulihin, ngunit hindi na ito makita kahit saan. Pagkatapos ay naalala ni Q ang lahat ng itinuro sa kanya ni Chung. Matapos ang maraming paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya si Shadow. Mabilis niya itong hinabol. Samantala, ibinigay ni Chung ang lokasyon ni Shadow sa iba pang mga opisyal. Pinipilit ni Shadow na tumakas mula sa mga pulis, ngunit sa huli, hinalibutan ng lahat ng mga opisyal si Shadow mula sa lahat ng panig. Nang arestong ni Q si Shadow, inatake siya nito. Ngunit ginamit ni Q ang kanyang lakas, nahuli si Shadow at hinihagis sa lupa. Nang makita ito, pinuri siya ng lahat. Matagumpay na natapos ang unang misyon ni Q at ang lahat ay pumapalakpak na tuwang-tuwa sa kanya. Pagkatapos, nahuli si Shadow at nabilanggo. Sa wakas ay nagbunga ang lahat ng pagsisikap ni Nachung at Q. At dito natapos ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.